Kailangan mo ba ng kagalingan? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Na yung pag-usapan po natin ngayon ay patungkol sa healing. Now, bago po ako magpatuloy, gusto ko po munang batiin ng happy birthday si Nanay Aning. Magse-celebrate po tayo later. Yan po, maligayang kaarawan po sa inyo. Now, ano po ba yung healing? Healing is a gift of the Holy Spirit that brings restoration to health as a foretaste of the complete freedom from sickness and pain that Jesus secured for us through His death and resurrection. While physical healing is not guaranteed in every situation, it points us to the final healing we will receive in glory. It reminds us that God cares for our whole being, both body and spirit. Now, yung tinutukoy po ritong healing, ito po yung kaloob ng Santong Espiritu. Marami pong mga views patungkol dito. Pero sa Bible po kasi, meron talagang gift of healing yung mga apostles, mga early Christians. Now, sa panahon natin ngayon, yun yung debatable. Meron pa bang mga kagaya nung sa New Testament na pag-pray ka, bigla ka na lang gagaling instantly. Now, I'm not going into the detail of this. Naniniwala ako na yung Diyos hindi natin pwedeng ikahon na sabihin natin na hindi na gagawin ng Diyos yun ngayon. Hindi ka na kayang pagalingin ng Diyos ngayon instantly pag may nag-pray para sa'yo. So, ako naniniwala ako na, God can do anything, no? Wala imposible sa Diyos. At naniniwala ako na kapag mayroong isang mananampalataya, pinag-pray yung isang tao, possible na gamitin ng Diyos yung panalangin na yun para magkaroon ng healing yung isang tao. Now, pwedeng instant healing, pwedeng gumamit ang Diyos ng doktor, pwedeng gumamit ang Diyos ng gamot, pwedeng gumamit ang Diyos ng immune system natin para magkaroon ng kagalingan yung isang tao. Ang gusto ko pong emphasize dito sa topic natin na to ay yung eternal healing. Sabi po rito sa Isaiah 53 verse 5, "But He was pierced for our transgressions." Ito po yung nililook forward ni Isaiah, yung Messiah. Darating siya, ipapako siya. At sabi dito, "He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed." Sa Tagalog po, "Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo." So, sabi dito, by His wounds we are healed. Ano ba yung coverage niyan? Sa pamamagitan ng mga sugat ng Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng kagalingan. Ano ba yung sakop niyan? Well, yung sakop po niyan ay kabuuan ng tao. Magkakaroon tayo ng physical healing, magkakaroon tayo ng emotional healing, magkakaroon tayo ng spiritual healing, magkakaroon tayo ng relational healing. So, lahat ng uri ng healing. Pero sa ngayon po, hindi naman ibig sabihin nun lahat ito mararanasan natin. Kasi po, ang fullness nito, ang kabuuan ng healing ng Diyos ay nasa resurrection. Ibig sabihin, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, doon tayo magkakaroon ng perpektong katawan. And by that time, we are fully healed. Kaya po, yung sinasabi ditong, by His wounds, we are healed. Ang kakompletuhan po niyan, yung completion po niyan ay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo pag tayo po ay binuhay niya mag-uli. Kaya napakasarap isipin, no? Na kahit anong mangyari sa iyo, kahit anong sakit ang kumapit sa iyo, kahit anong karamdaman ang maranasan mo rito, meron kang spiritual, physical, emotional, and relational and all kinds of healing. Pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, you will be fully restored. Nung ang tao po ay nagkasala, sa Genesis 1 and 2 po kasi yung tao perfect, walang karamdaman, walang sakit. Pero nung nagkasala po ang tao, doon na po pumasok pati ang karamdaman, paghihirap at pagdurusa. Ito po yung mga teachings natin ngayong araw. Number 1, we need emotional, physical healing. Dahil po sa kasalanan ng tao, nahulog ang tao sa pagkakasala, pumasok na yung brokenness sa ating katawan. Nagkakaroon na tayo ng karamdaman, tumatanda na tayo, nagkakaroon na tayo ng rheuma, arthritis, humihina na yung puso, humihina na yung baga. Marami sa atin siguro nagme-maintenance na. Physical po yun. Pangalawa po, emotional. Yung emotional, minsan
hyper na hyper tayo, masayang masaya tayo, pero minsan down na down tayo kasi ang dami nating problema. Ang dami nating problema sa finances, ang dami nating problema sa relasyon, ang dami nating problema minsan sa pangangatawan natin. So, pag pinagsama-sama mo yun, ramdam na ramdam mo yun, emotion, no? Down na down ka. Pati sa emotion po, minsan kasi sinasaktan ka ng tao, pwedeng hindi physical, pero pwedeng sinasaktan ka ng tao sa emotion. Sinisigawan ka, kumbaga, dinedegrade ka, mababa yung tingin sa'yo, minamata ka. Pwedeng ka mag-anak mo to, mahal mo sa buhay, mga tao sa paligid mo, or asawa mo, na binibigyan ka ng sama ng loob. Kasama na rin yun, emotion. Kaya tayo pong mga tao, we need both emotional and physical healing. Sa ano po yun? Internal, no? Sa atin, sa sarili natin. Pangalawang healing na kailangan po natin ay spiritual healing. Ito naman po yung nagkaroon tayo ng, yung una po ay brokenness sa sarili. Pangalawa po ay brokenness sa harapan ng Diyos. Yung relasyon natin sa Diyos ay wasak. No? Kailangan natin ng spiritual healing. Kailangan natin ng restored relationship with God. So, ang nagbibigay po sa atin ng spiritual healing ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat po ito ay cover nitong sinasabi rito ni Isaiah na by His wounds we are healed. Emotional, physical, and spiritual healing. Kaya po nung tayo nakakilala sa Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng restored relationship sa ating Ama at tayo tinawag na mga anak ng Diyos. So, ang tawag doon ay spiritual healing. Nagkaroon tayo ng kagalingang spiritual. Hindi na tayo malayo sa Diyos. Tayo na itinuturing ng mga anak ng Diyos. Now, pangatlong healing po na kailangan natin ay relational healing. Ito po yung nagkakasakitan tayo, mga mag-asawa, mga magkakapatid. Nakakalungkot lang, no? Talagang makikita natin yan kahit sa mga Kristiyano, yung pagkakawatak-watak sa pamilya. Yung magkakapatid kayo, away kayo ng away. Magkakapatid, magkakadugo, pero ang lalim ng mga sama ng loob sa isa't isa. Mga ayaw nang magkita, pero nanggaling sa isang nanay, no? Pero ayaw nang makita ang bawat isa. Kailangan po talaga natin ng relational healing kasi merong relational brokenness. So, ito po ay mga ilan sa mga kailangan nating mga tao. Lahat po ito minimit ng Panginoong Jesucristo, kinakatagpo ng Panginoong Jesucristo. Once na dumating ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay, hindi man perfect ngayon makamta natin, pero sa future, makakamta natin yan ng kompleto. Pero hindi ibig sabihin na magkakaroon tayo ng perfect healing in the future, hindi na natin pagsusumikapan na magkaroon ng healing sa kapanahunan ngayon. Kaya po, yung application natin, isa-isain po natin. No? Number 1, be an agent of healing. Alam niyo po, yung lahat ng mga doctors dito, nurses, lahat ng nasa medical field, nasa health, alam niyo po, ginagamit kayo ng Diyos para i-meet, ikatagpuin yung mga physical needs, mga physical healing ng mga tao. Kaya po, pag naunawaan natin yung mission natin sa mundo, maunawaan natin sino ba si Jesus, maunawaan mo din bakit ka isang doktor, bakit ka isang nurse. Madalas ko pong pinapaalalahanan yung asawa ko na every time na may imimit siya mga pasyente, sinasabi ko sa kanya, yan ay mission mo sa Diyos. Katagpuin yung mga physical needs nila, mga physical healing. So, nurse ka or kung ano man na part ng medical field, mission mo yan sa Panginoon. Yan yung ministry mo, yan yung paglilingkod mo sa Panginoon kasi ginagamit ka ng Diyos ma-meet yung mga temporal needs ng mga tao. Bilang, ang tawag dito ay foretaste of heaven. Bilang patikim ng eternal healing. So, ginagamit tayo ng Diyos for temporal healing bilang patikim ng eternal healing na ibinibigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. So, hindi lamang po physical, kung wala ka sa medical field, emotional. Kung ikaw ang isang tao na iniiwasan mo talagang makasakit ng kapwa mo, very good. Kasi ginagamit ka ng Panginoon na wag nang madagdagan pa yung brokenness dito sa mundo. Yung asawa mo, pinagkatiwala sa iyo ng Diyos yan, wag mong pasamain ang loob. No, kung kayo mag-asawa, pinapanood nyo yung devotion natin na ito, harapin nyo yung isa't isa, mata sa mata, at sabihin mo sa kanya, ayoko nang pasamain ang loob mo. No? Kasi yan ang binigay sa iyo ng Panginoon, papasamain mo pa yung loob. Ang mga Kristiyano po, ang hakbang ng mga Kristiyano ay laging patungo doon sa healing side.
Laging pabalik dun sa Garden of Eden kung saan nilikha ng Diyos ang tao na perfect. Walang karamdaman. So, be an agent of healing. Maging instrumento po tayo ng Diyos ng pagpapagaling. Si Jesus po, yan po yung ginawa ni Jesus 2,000 years ago. Nagsimula siyang magpagaling. Nung umakyat siya sa langit, ano po yung iniwan niya dito sa lupa? Yung kanyang katawan, body of Christ na tinatawag ring church. Kaya po yung church na tinatawag na body of Christ ay tinatawag ring agent of healing. Tayo po yung ginagamit ng Diyos para magkaroon ng kagalingan sa mga tao sa paligid natin, emotional, physical. Pangalawa po, be a conduit of Christ. Pag sinabi po natin conduit, isipin nyo po parang sa electricity, sa kuryente, tayo yung dinadaluyan ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo when it comes to spiritual healing. Yung gospel po, umaabante po yan kasi ginagamit ng Diyos yung mga tao. Ikaw, ako. Yun po yung pinaka-importanting healing na dapat nating makamtan. Yung maibalik yung relasyon natin sa Diyos. At pwedeng ikaw at ako ang gamitin ng Diyos para yung ibang tao rin maibalik yung relasyon nila sa Diyos. Sa pamagitan ng pangangaral natin ng Ebanghelyo. Sa pamagitan ng pangangaral natin na sino ba si Kristo sa buhay ng mga tao. The moment they realize that Jesus Christ is the only way to the Father, dun lang sila magkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos at magkakaroon sila ng spiritual healing. So, do not underestimate yourself, mga kapatid. Pwedeng ikaw yung gamitin ng Diyos magbahagi ng ebanghelyo sa ikaliligtas ng pwedeng kamag-anak mo, kaibigan mo, or katrabaho mo. Now, pangatlo po, be a peacemaker. Sa Tagalog po, tayo yung tagapagmayapa. Something like that. Peacemaker. Ang ginagawa po natin, nire-reconcile natin yung mga tao. Meron po tayong Ministry of Reconciliation na pag merong dalawang nag-aaway, ikaw bilang agent of Christ, ikaw bilang peacemaker, dapat pag nakausap mo yung tao na yun, nagbabati sila, nagkakaroon sila ng reconciliation. Huwag na nating dagdagan yung sama ng loob at hinanakit at brokenness dito sa mundo. Tayo po'y tinawag ng Diyos para maging mga peacemakers, para mabawasan yung sakit at hirap ng mga broken relationships ng mga tao. So pag sinabi nating peacemaker, pinagbabati, pinag-aayos yung mga tao. Huwag po tayong maging mga gatong, nag-aaway na yung mga tao tas gagatungan mo pa. May samaan na ng loob yung dalawang tao, magkapamilya, mag-asawa, or magkatrabaho, tas gagatungan mo pa. Sasabihan mo pa ng masama yung isang tao na pinag-uusapan nyo. So, be a peacemaker. So mga kapatid, tandaan natin, tayo po mga Kristiyano, tagapagdala po tayo ng, ito po yung pinaka-keyword, foretaste. Foretaste. Paunang lasa ng langit. Ibig sabihin, wala pa tayo sa langit, pero nalalasap na ng mga tao yung langit sa pamamagitan ng ating buhay, sa pamamagitan ng ating pag-ibig, sa pamamagitan ng ating pagiging peacemakers. So, we bring the foretaste of heaven here on earth. Kaya po, sa isang relasyon, sa isang mag-asawa, dapat ang sinasabi ng asawa doon sa asawa niya, alam mo, simula nang nakilala kita, nagbuhay langit na ako, naramdaman ko na yung langit, para na akong nasa langit. Dapat ganun eh. Ang sarap mong kasama, para akong nasa langit. Dapat ganun ang sinasabi ng mga kapatid mo sa iyo, sinasabi ng karelasyon mo sa iyo, sinasabi ng mga katrabaho mo sa iyo. Alam mo, sobrang bait mo, parang kasama, para na ako nasa langit. No? Kasi meron tayong paunang lasa, foretaste, no? Patikim ng langit, foretaste of heaven. Yan po yung dala-dala natin sa mundo. Hindi po patikim ng impyerno. Nakakalungkot lang sa mga mag-asawa minsan. Talagang pag nag-away, sasabihin, impyerno ang buhay to. Simula nung pinakasalan kita, naging impyerno na yung buhay ko. Pinapatikim mo ng impyerno yung partner mo, no? Hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. You need to bring the foretaste of heaven. Patikim ng langit, hindi patikim ng impyerno. Para po sa ating discussion, how does understanding temporal healing as a foretaste of eternal healing encourage us to become Jesus' agent of healing? Now, para po sa ating panalangin, samahan niyo po ako. Father in heaven, thank you for being the God who heals. I praise you for the healing that comes through Jesus, both now and eternity. When I or those I love suffer, help me to trust in your goodness
Whether you choose to heal immediately or later, I know your timing is perfect. Help me not to lose faith when answers don't come quickly. Teach me to wait in hope and to find comfort in your presence. May every healing be a reminder of the greater healing you have promised in heaven. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po kay Ma'am Nora. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Salamat po sa pagiging partner niyo sa devotion natin na ito. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.